Praise the Lord! Let us clap our hands to the Lord. Patuloy tayong magpuri at magbigay ng pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man. Itatanghal kapangyarihan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw kadakilaan mo, wala nang babantay. Kaluwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw magpakailanman. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man. Itatanghal kapangyarihan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Kaluwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw magpakailanman. Itataas, itatanghal, itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah, Jesus, we worship you. Be glorified in this place. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, we worship you, Lord. Patuloy naming itinataas ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan ngayong araw na ito. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hayaan mo kami minsan, Panginoon, na alayan ka ng isang pagsambang papuri. Hallelujah. At maging isang mabangong samyo ito sa iyo, Panginoon, dyan sa kalangitan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lahat ay luluhod. Lahat ay magsasabi. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you. Dakila ka. Lahat ay luluhod.
Siya'y nabuhay na muli at siya ay Diyos. Lahat ay luluhod, lahat ay luluhod, lahat ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya'y nabuhay ng muli. Siya'y nabuhay na muli at siya ay Diyos. Lahat ay luluhod, lahat ay luluhod, lahat ay magsasabi na si Jesus, na si Jesus ay Diyos. Lahat ay luluhod, lahat ay luluhod, lahat ay magsasabi na si Jesus, na si Jesus ay Diyos. Lahat ay luluhod, lahat ay luluhod, lahat ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. Dakilang Diyos, sinasamba kita, buong puso't lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga himalang kamangha-mangha. Kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan. Dakila ka, purihin ka. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw, Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Jesus,
lahat, ngayon po ay Sunday at minsan pa tayo po ay sasamba sa ating Panginoon. Last 3 Sundays po tayo po ay nagturo about eschatology, yung mga mangyayari po during the last days. So yung una ko pong itinuro is about the rapture of the church. Kung natatandaan niyo po, that in a twinkling of an eye, ang mangyayari po ang mga saved o yung mga pinili na ng Panginoon na makasama niya ay biglang mawawala. Bumubuhay po yung mga namatay na saints, and then yung mga buhay po na ay sasama po, magkikita-kita po sila doon sa alapaap. Pangalawa pong tinuro natin is the Great Tribulation. So kung matatandaan nyo din po na after ng rapture, yung pong mga maiiwan dito, meron pong 7 taon ng kapighatian at yun po'y mararanasan nila. Tapos po noon, nagturo po tayo nung Bema Judgment. It's all about reward. Kung naaalala nyo din po, yung mga crowns na ipamimigay po during the judgment ng Panginoon, the judgment seat of Christ, na yung mga crowns na yun ay base sa ating ginawa habang tayo ay nabubuhay pa dito sa lupa. Yung paglilingkod natin, yung ating buhay bilang Kristiyano. At ngayon naman po, pag-uusapan naman po natin yung marriage supper of the Lamb. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan is a marriage made in heaven. So, napakaganda pong pakinggan, di po ba, na meron pala na marriage na manggagaling doon, na mangyayari doon sa kalangitan. Ano po ang purpose ng marriage supper of the Lamb? So, kung titingnan po natin, number 1, to assemble the saints for the last supper with Christ. So, lahat po ng mga naligtas, lahat ng saints, mag-a-assemble po yan, iipunin doon sa langit para po sa last supper with Christ. Pagkakasama-sama po tayo doon sa supper na gagawin kasama ang ating Panginoong Jesus. Pangalawa po, to present the just of all ages to God, the Father, and fulfill their main eternal purpose. So, ito naman po, lahat ng tao, all ages, na naligtas na mga saints, sila po ay kasama ng Panginoon, i-fulfill nila yung eternal purpose. Ano po ba yung eternal purpose? Bakit ba tayo kinreate? Di po ba para magkaroon ng ka-fellowship ang ating Diyos, para po sambahin natin siya? So, mafu-fulfill na po yung eternal purpose na yon ng ating Panginoon. Number 3 po, to wipe away tears from the faces of the saints. Noong pong tayo'y nandito sa lupa, bago mag-rapture, napakarami pong pagsubok. Napakarami po ng mga luha na iniiyak natin. Napakarami pong sakit, pains, napakaraming trials na talaga pong tayo nasugatan, tayo ay talaga namang nasaktan. Pero pagdating po dun sa langit, yung pong luha po natin ay papawiin ng Panginoon. Pang-apat po, to take away the saints from the earth before the activities of the Antichrist. So, bago po pa maranasan yung activity na yun ni Antichrist, kinakailangan po kunin na yung mga saints at dalhin po sa langit. So, kaya po, tayo bilang mga saints, tayo bilang mga anak ng Diyos na naligtas, hindi na po natin mararanasan yung 7 years of tribulation. And number 5, to take away ang saints before the tribulation. Yun na nga po yun. Para hindi na po natin maranasan pa yung mga 7 woes, 7 vials, 7 trumpets. At ang ating pong teksto ay makikita po natin sa Revelation. At nais ko pong basahin natin. Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, and like clouds, peals of thunder, shouting, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Ibig sabihin po, fine linen stands for righteous acts of God's holy people. Then the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. And he added, these are the true words of God. Verse 10, at this I fell at his feet to worship him. But he said to me, don't do that. I am a fellow servant with you and with your brothers and sisters who hold to the testimony of Jesus. Worship God, for it is the spirit of prophecy to the testimony of Jesus. So, yun po yung ating bubulay-bulayin, yung Revelation chapter 19 verse 6 hanggang 10.
Doon po sa rapture, uulitin ko po, ang mga believers po will be caught up, yung mga namatay at nabuhay. At the Bema Judgment Seat of Christ, tayo po ay bibigyan ng reward. Sa marriage supper of the Lamb, we will be given a special place. Meron pong place na ibibigay ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Lahat po ng event na ito, rapture, Bema, and marriage, ay mangyayari po doon sa langit. Mangyayari po sa langit. Habang ang mga tao po ay naghihirap, yung mga naiwan, nakakaranas ng tribulation, tayo naman po ay nagse-celebrate doon po sa langit kasama ng ating Panginoon. So, tingnan po natin yung preparation for marriage. Ulitin po natin na nabasa natin doon sa Revelation 19 verses 7 to 8 na sinabi po doon, rejoice and be glad and give Him glory dahil for the wedding of the Lamb has come and His bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean was given her to wear. So, ito po ay paghahanda ng pagpapakasal natin sa Lamb, which is ang ating pong Panginoong Jesus. Ang sabi po dito, inihanda na yung ating mga sarili. So, sa paghahanda po natin sa marriage, ang sinasabi po natin, there is an excitement. Example po, halimbawa, sa isang lalaki at sa isang babae na magpapakasal, di po ba napakasarap o napaka-exciting ang kanilang pakiramdam dahil po papasok po sila sa kasal o sa marriage. Meron po silang plano. Ano po yung sinasabing plano? Siguro naman po naranasan nyo din na habang kayo'y mag-boyfriend, mag-girlfriend, na kayo po ay may mga binubuong plano. Ano po yung plano? O ang bahay natin, kinakailangan meron tayong bahay bago tayo magpakasal. O kaya naman, dapat may sasakyan din tayo. Dapat ang anak natin 5 o 3 o 1, babae, lalaki, di po ba? May mga plano po tayo bago po tayo ikasal dun sa ating mapapangasawa. So, sa ating pong mga buhay, meron din pong plano ang Diyos. Nung tayo po yung nilalang niya, meron pong plano ang Diyos. At ito pong plano na to ay magkakaroon na ng completion. So, dapat excited po tayo. Ito po yung moment na si Jesus ay tatanggapin tayo bilang bride unto Himself. Ito daw po yung pinaka-special na moment sa history of creation. Ito po yung moment, yung Lamb of God, ang ating Panginoong Jesus. He will take us as His bride. Kaya po exciting kung tayo po ay nagplano ng kasal o naikasal na. Tunay nga po na gustong-gusto mo na talaga yung mapapangasawa mo ay makasama mo na. Meron nga po akong napanood na pinaghihiwalay sila, pero gustong-gusto po nila na talagang maging mag-asawa, kaya sobrang excitement nila, talaga pong itinuloy nila yung kanilang kasal dahil gusto po nila na magkasama sila. Ganun din po ang ating Panginoon. Yung plano niya na makasama niya tayo for all eternity, ito po yung mangyayari. Kaya lagyan po natin ng excitement yung plano ng Diyos na mag-ganap po sa ating mga buhay. Next po na excitement, yung po tinatawag na completion ng presentation. So sa pagliligawan po, mayroong mga stages na tinatawag po. Number 1 po, yung betrothal na tinatawag. Number 2 po, yung presentation. At number 3 po, yung celebration stage. Ito po yung mga stage na pinagdaraanan bago ikasal. So, tingnan po natin yung betrothal stage. Ito po ay siguro maikukumpara natin yung ngayon po, yung tinatawag na engagement period. Di po ba? Dito sa atin, sa Pilipinas, ang magulang ng lalaki ay pupunta sa tahanan ng babae, tapos mamamanhikan, may mga dalang pagkain, para po hilingin yung kamay ng babae para mapangasawa po ng kanilang anak na lalaki. At ito po yung nagaganap, nagbibigay ng engagement ring, nagpapakita po ng commitment. Kapag ikaw ay magkaroon ng engagement ring, ibig sabihin, committed ka na maging asawa nung namanhikan na yun o yung minamahal mo. So, kapag daw po, dun sa Eastern countries, kapag daw po nagkaroon ng betrothal, ang considered daw po is kasal na sila. Naalala niyo po si Joseph at si Mary, di po ba? Ang sabi po ni Joseph, hihiwalayan ko na siya. Pero considered po kasi na sila'y mag-asawa na dahil nagkaroon po ng betrothal between Mary and Joseph. So, ang way out lang daw po dun sa betrothal stage is divorce or death.
So, yun lang po yung way out kapag nandun kayo sa betrothal stage. Ngayon po, tingnan po natin sa spiritual. Tayo daw po ang bride of Christ. Tayo ang mapapangasawa ni Kristo ngayon. So, nung kung tayo ay pumasok sa relationship sa ating Panginoon, kung natatandaan niyo po, hinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay noon, di po ba? That is the moment that we were betrothed doon sa ating Panginoon. Tayo naging engaged sa Kanya. Engaged to be married, kumbaga. Dahil po, pinili po tayo ng Heavenly Father at tayo'y naging engaged sa Kanyang anak. Yung ating deklarasyon na sinasabi po natin, Panginoong Yesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Yun po yung tinatawag na engagement. Ito po yung betrothal stage. So tayo po naghihintay ngayon sa ating Panginoon. Yung pangalawa po, yung presentation stage. Ito po ay habang tayo po ay nakaing para dumating, para po makatagpo natin siya, ito po yung stage nung bago mag-rapture. Yan. So, bago mag-rapture, na-rapture po tayo. So, tayo po ay pupunta doon sa langit kasama niya. Tapos po, magkakaroon ng marriage doon. So, habang naghihintay po tayo, hindi pa po nangyayari yung ating yung rapture of the church. Ito po yung presentation stage na tinatawag. Kailangan po na talagang tayo manatili na naghihintay sa ating Panginoong Jesus. Sa Eastern countries po, ang lalaki po na na-engage sa isang babae, umaalis po yan. Bumabalik po siya ng around 1 year. Tapos babalik po siya dahil po umalis siya para mag-prepare ng titirahan nila nung kanyang magiging asawa o nung asawa niya, yung na-betroth sa kanya. Pagkatapos po, pagbalik po niya, usually sa gabi po siya bumabalik, kasama po niya yung mga kaibigan niya. Pagkatapos po, pupuntahan po niya yung kanyang napangasawa doon sa kanyang tahanan. May mga dala siyang regalo. Pagkatapos po, susunduin niya yung kanyang napangasawa at dadalhin po niya sa bahay ng kanyang tatay. So, parang spiritual, di po ba? Tayo'y nakakilala sa Panginoon, na-engage po tayo sa Kanya. Pagkatapos po, eto, lumilipas yung taon, lumilipas ang panahon. We are waiting for our bridegroom to come to us. At pagsundo daw po ng bridegroom, kasama yung kanyang mga kaibigan, maging yung bride at yung kaibigan niya, magkakaroon daw po ng isang posisyon na very joyful yung celebration hanggang sa makarating doon sa tahanan nung lalaking ikinasal o yung bridegroom. So ito po yung presentation stage na tinatawag. Yung number 3 po is the festival stage. Ito na po, kinasal na, nadala na ng lalaki yung kanyang asawa doon sa tahanan ng kanyang tatay. So doon po ay magkakaroon na ng kasalan. Yan. So pagkatapos po nun, yung mga family po nila, yung kanilang mga kaibigan, it will be a time of celebration. So festival stage na po ang tawag doon. So dito na po magkakaroon ng kasayahan. Ngayon po, ano po pong excitement ang pwede po natin na tingnan. Ito naman po yung excitement na matatawag po nating completion ng preparation. Since ang isang bride po ay naghihintay sa kanyang mapapangasawa, so may responsibility po ang isang bride to get herself ready for the wedding. So ang tinitingnan po natin dito ay yung bagong mag-rapture. Ito po yung preparation ng bride. Ibig sabihin po, kinakailangan ang bride of Christ is clothed in white. Di po ba yung mga kinakasal usually po ay nakaputi? Bagamat ngayon po ay meron na ibang kulay na sinusuot yung mga bride. Pero dati po, dressed in white talaga at walang bahid dungis. So ito po yung nagre-represent ng righteousness ng kanyang bride na siya ay ready na para sa kanyang bridegroom.
So, tiningnan po natin noon yung about the rapture of the church. Sino ba yung mara-rapture? Yung walang bahid dungis, yung nag-aantay sa Panginoon, who loves the coming of the Lord, di po ba? Yung talagang inaasam niya na dumating na ang Panginoon, isa po siya sa mara-rapture. Yung walang bahid dungis, malinis na malinis, sila po yung mga nag-prepare. Sila yung bibihisa ng puting wedding gown. So, yung ibig lamang kong sabihin, na itong tao na ito, ikaw o ako, na tayo bagong mag-rapture ng church, yung pananampalataya natin ay hindi natin tinanggal o ibinigay sa iba, kundi na napili na ang pananampalataya natin ay nasa Panginoon. Ikaw yung dadamitan ng puti. At ibig sabihin din naman na lahat ng trials, lahat ng struggles, lahat ng persecutions, lahat ng pinagdaanan mo dito sa mundong ibabaw habang hindi pa nagra-rapture ay napagtagumpayan mo. Napagtagumpayan mo kaya ikaw ay dadamitan ng puti. Bibigyan ka ng wedding dress. And of course, it means na ikaw ay patuloy na nagtiwala sa Panginoon na ililigtas ka. Patunay nga, kung ikay nakaabot dun sa rapture of the church, ikaw yung piniligtas niya at pinatunayan niya na ikaw ay mahal na mahal niya. So ito po ay before nung rapture, yung preparation ng isang bride. Kinakailangan po kasi bago tayo makarating sa langit, na-rapture po tayo. Kung hindi po tayo na-rapture, ibig sabihin po, tayo yung naiwan. Tayo yung magsasuffer ng great tribulation. So, ang sabi po dito, it was the bride's responsibility to get herself ready for the wedding. So, talagang ito po ay responsibilidad ng bawat isa po sa atin na maghanda. Di po ba yung mga ikinakasal, minsan pag ang asawa po nila o mapapangasawa ay nasa abroad, di po ba yung babae mismo ang nag-aasikaso? Siya yung lahat na nag-aasikaso, siya yung bumibili ng damit niya, tinatawagan lang niya yung mapapangasawa niya para mag-report lang siya kung ano na nangyayari. Pero yung preparation is the responsibility ng bride. So parang ganun din po as of now, yung aking sinasabi na responsibility ng bride na talagang maging ready siya sa wedding. So dapat po, ganun po ang bawat isa po sa atin. Let us be ready for the wedding. Sapagkat ito po isang napaka-glorious na event. Amen po ba? Yan. So, ano naman daw po ang expectation ng mga saints? So, sa Revelation 19 verses 9 to 10, ito daw pong wedding na ito ay hindi magtatapos na nagsama lang yung couple. Hindi po ba dinala na doon sa bahay ng tatay? Magsasama na sila. So, hindi po doon natatapos. Ito pong wedding na ito ay magpapatuloy sa isang celebration. Hindi pa nakikita sa buong universe ang klase ng celebration na ito. So, ang mangyayari po, katulad ng sinabi sa Revelation 19 verses 9 to 10, then the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. And he added, these are the true words of God. At this, I fell at his feet to worship him. But he said to me, don't do that. I am a fellow servant with you and with your brothers and sisters who hold to the testimony of Jesus. Worship God, for it is the spirit of prophecy who bears testimony to Jesus. Revelation 19 verses 9 to 10. So, ang sabi po doon, merong mga mai-invite. Blessed are those who will be invited. So, sino daw po ba yung mga guest natin sa wedding? So, ang guest po natin dito ay yung mga Old Testament saints at yung Tribulation saints. So, during the time of tribulation, meron po kasing maliligtas pa rin dun eh. Yung mga hindi magpapatatak ng 666. So, sila po ay maliligtas din at makakasama po dun sa magiging guest doon sa wedding supper of the Lamb. It will be a group, hindi lamang po ng Gentile, hindi lamang po Hudyo, kundi Jews and Gentiles who were saved after the rapture or before the Pentecost. So sila po yung magiging guest po natin. Kung tayo ay kasama sa marriage supper of the Lamb, sila po yung mga guest po natin. Ngayon, anong klase po yung wedding supper? Ang wedding supper po ay napaka-glorious. Kasi po, the Lord Jesus is going to present His bride with a celebration that will last 1,000 years. Ganito po yung mangyayari.
So, doon po sa 7 years na nasa langit po ang mga saints, nagkaroon po ng Bema Judgment, nagkaroon ng mga crowns, and then po yung marriage. Yung marriage po with Jesus is in heaven. Pero after that po, bababa si Jesus dito sa lupa, tapos po, tatalunin po niya kasama yung mga saints na naligtas, tatalunin po niya finally si Satan. So, madidefeat po ang enemy, madidefeat si Satan, madidefeat ang lahat ng kanyang kampon, at pagkatapos po, itatapon sila doon sa pit. Yan. Pagkatapos po, ang mangyayari po, there will be 1,000 years. Ang tawag po dito ay millennial years. Wala po, kapayapaan po ang mananatili, pag-ibig, walang problema, kundi isang blissful life ang mararanasan po ng bride at ng lahat po ng mga naligtas. So ito po yung 1,000 years, the glory of the wedding supper, ito po yung mangyayari. After the wedding, and po sabi dyan, we will return with him to this earth. He will put down his enemies and establish his throne on this earth. Then, he and his bride will reign together. So, isipin niyo po, talagang, di ba nakakita na po kayo ng hari at reyna? Na yung hari at reyna ay talaga pong sila yung nag-rule doon sa kingdom. So, ito po, ganun din po tayo. We are the bride of Christ and we will rule with him for 1,000 years. Ang wedding po na ito na mangyayari is about a real royal wedding. Naalala niyo po ba si Prince Charles at saka si Lady Diana? Lahat ng mundo ay nanood po sa kanilang wedding. Talaga pong napaka-exciting because it was the first royal wedding na napanood po nila. Kasi matagal na siguro nawala, pero napaka ganda po ng story ng wedding ni Prince Charles at ni Lady Diana Spencer. Pero ano po ang nangyari? After so many years, nawala din po. Namatay po si Lady Diana. Pagkatapos po si Prince Charles, may iba palang mahal. So, royal wedding nga, pero hindi maganda ang ending. Ang ating pong marriage supper of the Lamb is a wedding that will be attended by more people than any other in history. Alam niyo po, di ba sabi ko kanina, na talagang napakaraming audience ng kasalan na ito. Kung maraming audience po si Prince Charles at si Lady Diana, mas marami po ang mga tao na manunood ng wedding na ito. Sabi nga po, than any other in history. Ito din po ay wedding that will be more extravagant than any in history. Nakakita na po ba kayo ng extravagant wedding? Na talaga pong sobra-sobra yung pagkain, ang mamahal ng mga ginamit na mga plates, mga glasses, umaapaw yung wine, extravagant, yung dekorasyon ng lugar, extravagant. Pero ito pong wedding natin with Jesus is the more extravagant in any history. Wala pong papantay. So, nakaka-excite po, di po ba? Doon sa mga ikinasal ng simple lang, noong sila ay mag-asawa. Di po ba na nakaka-excite na malaman na mayroong another wedding na hindi gagatiting nung wedding mo ang mangyayari na napaka-extravagant nung parating na wedding kung ikaw ay ligtas, kung ikaw ay bride of Christ. At ang sabi po dito, it is a wedding that will produce a marriage that will last than any other in history. Wala na po na wedding pa napapantay doon sa wedding natin sa ating Panginoong Jesus. Pinaka na kumbaga ang ating wedding po na ito with our Lord Jesus Christ. So, sana po tayo magkaroon ng excitement. Hindi po basta-basta yung wedding na yon. Hindi po basta isang simple wedding. Hindi po tayo a-attend lang ng wedding. Tayo po yung ikakasal kung tayo'y tunay na ligtas at na-rapture po during the rapture of the church. So put that excitement in your heart na tunay nga po na ang mapapangasawa po natin ay ang ating Panginoong Jesus, ang ating minamahal na Panginoong Jesus. Ano naman po yung groom? Ang groom po natin ay si Jesus. Tama po ba? Doon sa wedding supper. Katulad po nung sa nangyayari sa kasalan, ang groom po ay iikot. Makikipag-mingle po siya sa mga bisita at kakamustahin niya yung mga guest niya. Pagkatapos, ang sabi nga po si Jesus pa ang magsaserve ng mga drinks bilang groom. Siya po iikot,
kakausapin ka, pagkatapos isi-serve yung mga drinks, yung pagkain, ganun po yung gagawin niya. Kumbaga po, aasikasuhin niya lahat nung nandun sa marriage supper of the Lamb. So, exciting po, di po ba? Di ba pagka merong kasal na-experience nyo na po ba yun? Yung pong, di ba, pag meron ng kainan, ang gagawin po sa wedding by table, di po ba, by table, pupunta yung bride and groom, magpapapicture, tuwang-tuwa po tayo, lalo't kilala natin yung mga ikinasal. O kaya naman, dun sa photo op po dun sa stage ng kanilang wedding na venue, na pinapaakyat po yung mga guests at kukunan din ng picture together doon sa couple. Di po ba exciting? Pero how much more po yung wedding na ikaw talaga yung ikinasal at ang groom mo ay ang ating Panginoong Jesus. Napaka-exciting po. Kaya po, kinakailangan po, tanungin po natin yung ating sarili. Are you ready for that wedding in the sky? Are you ready for that wedding in the sky? Marami na po ako nasabi, marami na po ako nabanggit. Pero isa lang po yung aking nalalaman na ito pong marriage na to with our Lord Jesus Christ doon sa heaven, ito po ay para lamang sa mga na-redeem. Para lamang sa tinubos ng ating Panginoong Yesus at nagpatuloy. Para lamang doon sa mga na-rapture o doon sa mga tribulation saints, doon sa mga umabot, o pwede pa silang ikasal. Pero how about you? Ano po kaya? Kung darating po ang Panginoon ngayong rapture, makakasama ka kaya doon sa rapture? At kung ikay nakasama sa rapture, kasama ka ba doon sa nabigyan ng crown? So, yun po at kasama ka sa wedding. So, yun po yung napakaganda na mangyayari po sa isang tao na naghanda. Yung wedding gown po natin, ito yung suot-suot po natin as of now. As of now. Dahil engaged to be married po tayo, nakaputi po tayong damit ngayon. Yung puting damit po na yon, ang nais ng Panginoon ay isang bride na walang bahid dumis. Di po ba, napakapangit naman kung halimbawa ikaw ay kakasal pagkatapos may mantsa ang iyong wedding dress. Di po ba napakapangit? Hindi magandang tingnan. So, ganun din po ang sinasabi ng ating Panginoon. Are we ready for that wedding? So, kinakailangan na tayo po ay malinis na haharap sa ating Panginoon. Puting-puti ang ating wedding dress. At tayo, nandun yung excitement that we will marry, magkakaroon ng consummation, yung marriage natin with our Lord Jesus Christ. Magkakaroon ng marriage supper of the Lamb. Sana po maging excited po tayo. Sana po doon sa marriage supper of the Lamb, magkita-kita po tayo. Hindi lamang iilan, kundi sana po tayo na nananampalataya ngayon sa Panginoon, tayo po ay magkikita-kita doon at tayo po ay ikakasal sa ating Panginoong Yesus, sa ating Panginoong Yesus na minamahal natin ng lubos. Huwag po nating aalisin yung ating puso sa ating Panginoon. Marami pa pong mga pagsubok, marami pa tayong dadaanan na mga bagay na mag-aalis po sa atin sa Panginoon. Marami pa pong mangyayari na pwede po tayong madumihan. Pero ang sinasabi ko lamang po, kung sakasakali at merong nadumihan po yung ating wedding dress, it is time for us na linisin po yung wedding dress po natin. Alam niyo po, sa nabasa ko po doon sa mga devotion, ang ating pong Panginoon na isang karakter is mapagpatawad. Mapagpatawad po, mapagmahal. Kung tayo nadumihan yung dress natin, yung wedding dress po natin, at tayo po yung humingi sa kanya ng tulong, lilinisin po niya yung wedding dress na yun. Para sa oras na tayo po haharap sa kanya, tayo po ay karapat-dapat. Ang panalangin ko po, that we will be always ready for that day, that we will be the bride of Christ. We will be ready for the bridegroom's return. At alam ko po na kapag nangyari yun, ang atin pong buhay ay napakasarap na. Wala na po, nasa langit na po tayo kasama ang ating Panginoon. I long to be that bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to, for you're the one who
I will give anything, I will give everything to you alone. I long to be the bride. I long to be the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I will give everything to you alone. Once again, I long to be the bride. I long to be the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to, for you're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I will give everything to you alone. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I will give everything to you alone. To you alone. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. We give you praise, we give you glory. Panginoon, sa oras po na ito, prepare us bilang mga bride mo. Kung meron mang kaming kasalanan, kung meron mang kaming karumihan, bago mag-rapture ang church, Panginoon, preparation para sa magiging bride namin. Lord, we ask for your forgiveness. Cleanse us, O God. Linisin mo ang aming wedding dress. Alisin mo ang lahat ng filth. Alisin mo ang lahat ng mancha. Alisin mo ang lahat ng mga bagay na marurumi sa aming wedding dress, O God. And make us ready, Lord, na maikasal sa iyo. Na-excite po kami, Panginoon, because this is the great wedding day na pwedeng mangyari sa history ng mundong ito, sa history, Panginoon, ng buong universe, O God. At nakaka-excite because we will be part of that wedding. Hindi lamang as guest, Father God, but as the bride of Christ. Kaya, Panginoon, ilagay mo po sa amin itong excitement na ito and continue to prepare us every day. Panginoon, maging handa kami lagi sa muli mong pagbabalik. Doon sa rapture of the church, O God, na hindi po kami maiiwan dito. And we will be ready and we will be waiting for our bridegroom to claim us. We will be ready and we are excited na magkaroon po, makapag-participate doon sa marriage supper of the Lamb. Panginoon, marami pong salamat sapagkat alam po namin na ikaw ang naglilinis, ikaw ang nagpapatawad. Salamat, Panginoon, na pinaalala mo, Panginoon, that there will be a wedding in heaven, O God. There will be a marriage in heaven. At tunay nga, O Diyos, kami ay kasama doon sa marriage
stage na yon. Marami pong salamat, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa na nanood. Hayaan mo po, O Diyos, na kung ano man ang panalangin ng kanilang mga puso, kung meron mang silang desire, O God, patuloy na ipagkaloob